May mga sandali sa buhay na sa panlabas, parang walang nagbabago, pareho pa rin ang takbo ng araw, pareho ang mga eksena. Pero sa kaibuturan mo, may unti-unting gumagalaw. Sagittarius, isa ito sa mga sandaling iyon. Maaaring hindi mo pa nakikita ang pera, maaaring wala ka pang naririnig na balita, pero nagbago na ang agos. Ang mga pintong dati mong tinutulak ng may pagkadismaya ay hindi na nakalock, naghihintay na lamang sila. Ang paparating ay hindi basta swerte, at lalong hindi aksidente. Isa itong bagong daloy, dumarating ng tahimik, ginagabayan ng tamang oras, lakas ng loob, at pagkakatugma. Kung narito ka ngayon, hindi ito nagkataon. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Sagittarius, ikaw ay laging nagpapatuloy, kahit hindi malinaw ang landas. Habang ang iba ay naghihintay ng katiyakan, ikaw ay nagtiwala sa apoy sa loob mo at sumugal sa mga desisyong nangangailangan ng tunay na tapang. May mga sandaling hindi napansin ang iyong pagsusumikap, mga panahong parang masyadong mabagal ang usad, at mga pagkakataong pananampalataya na lang ang kumakapit sa iyo. Ngunit ang hindi alam ng marami, bawat hakbang na ginawa mo ay humuhubog sa mas malaking plano. Ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi na tungkol sa pakikibaka, ito ay tungkol na sa pagkakatugma. May bagong ritmo na nabubuo, isang daloy na tumutugma sa iyong bisyon, sa iyong katapatan, at sa tibay ng loob mo. Hindi nakalimot ang universo sa iyong mga sakripisyo. Tahimik nitong inihahanda ang ibang uri ng gantimpala, isang biyayang dadaloy ng natural, walang pilit. At ngayon, ang tahimik na paghahandang iyon ay unti-unti nang nagpapakita. Sagittarius Core Personality, ang tahimik na paglalakbay. Sagittarius, may isang bagay tungkol sa iyo na bihirang lubos na maunawaan ng iba. Hindi ka pabaya, matapang ka. Hindi ka mainipin, ayaw mo lang mamuhay ng maliit. Sa paningin ng iba, parang mabilis kang lumilipat mula sa isang yugto patungo sa susunod, pero sa loob mo, bawat desisyong ginagawa mo ay malalim na konektado sa kahulugan, paglago, at katotohanan. Ginagabayan ka ng tahimik na paniniwalang ang buhay ay nilalayong lumawak, hindi pa ulit-ulit lang. May mga panahong ang likas na ugaling ito ay parang kumontra sa'yo. Masyado kang nagtiwala. Nagbigay ka ng mga pagkakataong ang iba ay matagal nang binitawan. Naniniwala ka sa mga posibilidad kahit sinasabi ng lohika na tumigil ka na. At dahil doon, maaaring nakaranas ka ng mga pagkawala, pinansyal, emosyonal, o maging espiritual. Pero ang mga pagkaluging iyon ay hindi parusa. Mga aral iyon na humasa sa iyong pakiramdam at kutob. Hindi tulad ng iba na humahabol sa pera dahil sa takot, ikaw ay humahabol sa layunin. Kaya naman tila nagtagal bago ka hanapin ng kayamanan. Hindi ka pinatigil ng universo, hinuhubog ka nito para maging taong kayang humawak ng kasaganaan nang hindi nawawala ang sarili. Natutunan mo ang pasensya nang hindi nagiging pasibo. Natutunan mo ang tibay ng loob nang hindi tumitigas ang puso. At higit sa lahat, natutunan mong tumayo mag-isa nang hindi nakakaramdam ng kawalan. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang landas mo. Ang tagumpay mo ay hindi dumarating ng maingay. Nagsisimula ito ng tahimik sa pamamagitan ng mga realisasyon, malinaw na pag-unawa sa sarili, at biglaang kumpiyansa sa direksyong tinatahak mo. Ang dating pakiramdam na parang pagkabalisa ay nagiging katiyakan. Ang apoy sa loob mo ay hindi na naghahanap, nakatuon na. At kapag ang isang Sagittarius ay umabot sa yugtong ito, ang mundo ay nagsisimulang tumugon sa paraang halos walang kahirap-hirap. Hindi ito ang simula ng kwento mo. Ito ang sandaling ang lahat ng pinagdaanan mo ay nagsisimula ng magkaroon ng malinaw na saysay. Ang punto ng pagliko kapag sa wax ay nagbabago ang enerhiya. May dumarating na sandali sa bawat paglalakbay kung saan ang pag-usad ay nagiging hindi na maiiwasan. Para sa Sagittarius, ang sandaling ito ay hindi dumarating na may ingay o drama, dumarating ito na may linaw. Mapapansin mong ang dating bigat at pagtutol na nararamdaman mo ay wala na. Ang mga pagsisikap na dati nakakapagod ay mas magaang na ngayon. Ang mga desisyong dati nakalilito ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay. Ganito nagsisimula ang pagbabago. Ang nagbabago ay hindi lang ang iyong kalagayan, kundi ang daloy sa ilalim nito. Tumutugon ang universo kapag ang intensyon at kahandaan ay nagtatagpo, at para sa iyo, ang pagkakatugmang iyon ay tahimik nang naganap. Natutunan na ang mga aral. Nasubok na ang pasensya. Napatunayan na ang tapang. At ngayon, ang agos ay nagsisimulang pumanig sa iyo. Ang bagong yugto ng kasaganaan ay hindi nagmamadali, ito ay dumarating ng tuloy-tuloy at may kumpiyansa,
tulad ng ilog na alam kung saan ito patutungo. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang paraan. Isang usapan ang nagbubukas ng ideya. Isang pagkaantala ang nagtuturo sa iyo sa mas mabuting direksyon. Ang dating pakiramdam na maling oras ay unti-unting nagiging perpektong pagkakalagay. Maaaring may pag-iingat ka pa rin at natural lang iyon. Natututo ang Sagittarius sa pamamagitan ng karanasan at malalim ang mga natutunan mo. Pero ngayon, ang kaibahan ay tiwala, hindi bulag na pag-asa, kundi tiwalang pinaghirapan at pinatunayan ng panahon. Hindi mo na hinahabol ang tagumpay, nakikilala mo na ito kapag dumarating. Ang puntong ito ng pagbabago ay hindi tungkol sa biglaang yaman, ito ay tungkol sa momentum. Kapag nagsimulang umusad ang momentum, kahit ang maliliit na panalo ay nagsisimulang dumami. Bumabalik ang kumpiyansa. Tumatalas ang bisyon. At ang pakiramdam ng pakikibaka na bumuo sa mga naunang kabanata ng buhay mo ay unti-unting nawawala. Ito ang sandaling ang buhay ay tumitigil sa pagsubok sa iyo at nagsisimulang makipagtulungan. Ang landas sa unahan ay hindi man ganap na madali, pero sa wakas, ito ay malinaw. At habang nagpapatuloy ka, mapagtatanto mong ang bagong daloy ng kayamanan ay hindi dumating upang baguhin ka. Dumating ito dahil sa kung sino ka na ngayon. Mga palatandaang nagsimula na ang daloy ng kayamanan. Bago pa maging lantad ang kasaganaan, palagi itong nag-iwan ng mga bakas. Sagittarius, ang bagong daloy ng yaman ay hindi agad nagpapakita ng instant na resulta, ipinaparamdam muna nito ang sarili sa pamamagitan ng mga banayad ngunit makahulugang senyales. Maaaring napansin mo na ang ilan dito, kahit hindi mo pa noon napagtanto ang tunay na kahalagahan nila. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago sa paraan ng iyong pag-isip. Nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay puro hadlang lang ang nakikita mo. May mga ideyang dumarating ng biglaan, madalas sa mga tahimik na sandali. Hindi ito basta mga random na kaisipan, mga paanyaya ang mga ito. Ang isipan mo ay unti-unting umaayon sa mas mataas na antas, isang dalas na nakatuon sa paglago at hindi na lamang sa pag-survive. Isa pang senyales ay ang pag-uulit. Paulit-ulit na lumilitaw ang ilang tema sa buhay mo, mga usapan tungkol sa pera, kalayaan, o mga bagong landas. May mga payong nanggagaling sa hindi inaasahang mga tao, o bigla kang nahihila sa mga oportunidad na dati mong binabaliwala. Ang pag-uulit na ito ay paraan ng universo upang ituon ang pansin mo sa kung ano talaga ang mahalaga. Mapapansin mo rin na ang mga pagtatapos ay iba na ang pakiramdam ngayon. Ang mga bagay na dati nagdudulot ng kaba ay wala na ang dating bigat. Ang pagbitaw ay nagiging natural, halos nakakagaan ng loob. Nangyayari ito dahil hindi ka natakot sa pagkawala, naiintindihan mo na ang paggalaw ang lumilikha ng espasyo para sa mas mabuti. Sa usaping pinansyal, maaaring may maliliit ng pagbabago. Isang bagong oportunidad, isang bayad na matagal nang naantala, ngunit sa wakas ay dumating, o isang sariwang ideyang puno ng potensyal. Hindi ito mga pagkakataon lang, mga senyales ito na nagbago na ang agos. At marahil, ang pinakamalakas na palatandaan sa lahat ay ang panloob na katahimikan. Kahit wala pang malinaw na ebidensya, may bahagi sa loob mo na alam na may pagbabago nang nagaganap. Ang tahimik na katiyakang ito ay bihira at lumilitaw lamang kapag tunay ang pagkakatugma. Nagsimula na ang daloy. Ang susunod na mangyayari ay ang natural nitong paglawak. Panloob na pagbabago bago ang panlabas na pera. Ang bawat anyo ng pangmatagalang kayamanan ay nagsisimula bago pa man lumitaw ang pera sa pisikal na mundo. Para sa Sagittarius, ang tunay na pagbabago ay matagal nang nagaganap sa loob mo, tahimik, dahan-dahan, at halos hindi napapansin. Kung dati ay sinusukat mo ang tagumpay base lamang sa resulta, ngayon ay nauunawaan mo na ang halaga ng linaw ng isip, tiwala sa sarili, at emosyonal na balanse. Hindi ka na basta tumutugon sa buhay, ikaw ay tumutugon ng may kamalayan. Isa itong makapangyarihang pagkakaiba. Hindi na takot ang nagdidikta ng mga desisyon mo gaya ng dati. Humihinto ka muna. Nagmamasid. Pumipili ng may intensyon. At sa pagitan ng bugso ng damdamin at kilos, doon unti-unting nabuo ang tunay mong lakas. Maaaring napansin mo ring nagbabago ang mga prioridad mo. Hindi mo na hinahabol ang lahat ng sabay-sabay. Mas mapili ka na. Pinahahalagahan mo ang kapayapaan gaya ng pag-unlad. Ang panloob na katatagang ito ay hindi pagkawala ng ambisyon, ito ay pagpino. Ipinagkakatiwala lamang ng universo ang kasaganaan sa mga kayang humawak nito nang hindi nila lamon ng sarili nilang pagnanasa.
Isa pang mahalagang pagbabago ay ang relasyon mo sa sariling halaga. Nagsisimula mo nang makita na ang halaga mo ay hindi nagmumula sa paghihirap. Wala ka nang kailangang patunayan. Ang pagbitaw na ito ay napakahalaga dahil ang pera ay pinakamadaling dumadaloy kapag hindi ito nakakabit sa desperasyon o sa paghahanap ng pagpapatunay. Bumabalik din ang tiwala, hindi bulag na optimismo, kundi matibay at grounded na pananampalataya. Nagtitiwala ka sa tamang oras mo. Nagtitiwala ka sa kutob mo. Nauunawaan mo na hindi lahat ng pinto ay para sa'yo, at ang mga tamang pinto ay magbubukas ng hindi mo kailangang ipilit. Ang panloob na transformasyong ito ang pundasyon. Kung wala ito, bumabagsak ang kayamanan. Pero kapag narito ito, ang kasaganaan ay nagiging matatag at patuloy na lumalago. Ang pera ay hindi papalapit sa'yo dahil malakas kang humiling. Dumarating ito dahil handa ka na itong tanggapin ng may kapanatagan. Ano ang dapat gawin ng Sagittarius susunod paggalaw kasabay ng daloy? Sa yugtong ito ng paglalakbay mo, Sagittarius, hindi na sapat ang puro pagsisikap lang. Ang mahalaga ngayon ay pagkakatugma. Hindi ka hinihikayat na magpursige ng mas madiin, kundi gumalaw ng mas matalino, makinig, magmasid, at kumilos kapag tama ang pakiramdam ng sandali. Hindi ito tungkol sa pasibong paghihintay, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa sarili mong direksyon. Maaaring may udyok kang magmadali, lalo na matapos ang mga pagkaantala noon. Pero ang yugtong ito ay nagbibigay gantimpala sa pasensyang may kasamang tapang. Kapag ang isang oportunidad ay nagbibigay ng katahimikan imbes na kaguluhan, iyon ang senyales mo. Kapag ang isang desisyon ay nagdadala ng linaw sa halip na kaba, iyon ang tinig ng pagkakatugma. Mas magiging mahalaga ang konsistensya kaysa sa matinding bugso ng lakas. Ang maliliit ngunit nakatuong hakbang na ginagawa ng tuloy-tuloy ay magbubukas ng mas malalaking pinto kaysa sa mga pabigla-biglang panganib na bunga ng pagkadismaya. Ang universo ay tumutugon ngayon sa katatagan mo, hindi na sa pakikibaka mo. Mahalaga ring ingatan ang enerhiya mo. Hindi lahat ng opinyon ay dapat pakinggan. Hindi lahat ng imbitasyon ay karapat-dapat sa oras mo. Habang luminaw ang landas mo, maaaring dumami ang mga distraksyon, pero ang mga iyon ay pagsubok sa focus, hindi mga hadlang. Manatili kang tapat sa sarili mo. Umiigting ang lakas ng Sagittarius kapag ang kilos ay ginagabayan ng katotohanan. Kapag may bagay na parang pilit, umatras muna. Kapag may bagay na dumadaloy ng natural, sumulong ng walang labis na pagdududa. Higit sa lahat, manatili kang bukas. Madalas dumarating ang kasaganaan sa mga anyong hindi mo inaasahan. Habang mas flexible ka, mas malayang dadaloy ang biyaya sa'yo. Hindi ito panahon para magduda sa sarili mo. Hindi ka na naghahanda pa lamang para sa paglalakbay. Nasa loob ka na nito. Hinaharap na bisyon ang buhay pagkatapos ng pagbabago. Habang ang bagong daloy ng kayamanan ay unti-unting umaangkop sa buhay mo, Sagittarius, ang unang mapapansin mo ay hindi pera, kundi kalayaan. Napapalitan ang ginhawa ang dating bigat at patuloy na pressure na pasan mo noon. Hindi ka nagigising na parang laging hinahabol ng oras. Sa halip, may espasyo ka ng huminga, magplano, at kumilos ng may kumpiyansa. Nagiging mas mahinahon at mas malusog ang relasyon mo sa pera. Hindi na ito parang bagay na hinahabol o ipinaglalaban mo. Nagiging kasangkapan na lamang ito, isang suportang tumutulong sa mga pangarap mo, hindi na sukatan ng pagkatao mo. Nagsisimula kang magdesisyon mula sa lugar ng pagpili, hindi ng pangangailangan. At ang pagbabagong iyon ang nagpapabago sa lahat. May tahimik ding pagmamalaki na umuusbong sa loob mo. Hindi pagmamataas, kundi paggalang sa sarili. Alam mo kung ano ang kinailangan mong pagdaanan para makarating dito. Naalala mo ang mga gabing puno ng pagdududa, ang mga panganib na hindi agad nagbunga, at ang mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mong landas. Ngayon, ang mga alaala ay hindi na masakit, nagiging lakas na sila. Maaaring mapansin mong mas nagiging mapagbigay ka, hindi lang sa pera, kundi sa karunungan at presensya. Umiigting ang lakas ng Sagittarius kapag nagbabahagi ng katotohanan at inspirasyon, at ang yugtong ito ay nagbibigay daan upang iangat mo ang iba nang hindi isinusuko ang sarili mo. Ang tagumpay mo ay nagiging patunay na ang pasensya at pananampalataya ay hindi kahinaan, kundi mga lakas. Hindi nagiging perpekto ang buhay, ngunit nagiging balanse. May mga hamon pa ring darating, pero hindi na sila nakakapanghina. Hinaharap mo ang mga ito ng may katatagan at malinaw na pananaw. Ang hinaharap na ito ay hindi pantasya. Ito ang natural na bunga ng lahat ng pinagdaanan at nalampasan mo.
At sa pagpasok mo rito, mapagtatanto mo na ang kasaganaan ay hindi ka binago. Ipinakita lamang nito kung sino ka talaga. Sagittarius, kung may isang bagay na nais ipaunawa sa iyo ng universo ngayon, ito yon, walang kahit anong pinagdaanan mo ang nasayang. Bawat pagkaantala, bawat pagkadismaya, bawat sandali ng pagkalito ay humuhubog sa lakas mo at nagpapalinaw sa bisyon mo. Hindi ka kailanman nahuli. Ikaw ay inihahanda. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang pagkainip, ginagantimpalaan nito ang kahandaan. At narating mo na ang puntong iyon. Ang tapang na nadevelop mo, ang pananampalatayang pinanghawakan mo kahit hindi malinaw ang mga sagot, at ang integridad na pinili mo kahit mas madali sanang sumuko, lahat ng iyon ay mahalaga ngayon. Maaaring nagtatanong ka pa rin kung tunay mo bang deserve ang paparating. Hayaan mong maglaho ang pagdududang iyon. Hindi kailanman naging issue ang pagiging karapat-dapat. Ang oras lamang. At ang oras ay nagbago na. Ang papalapit sa iyo ay may dalang katatagan, hindi kaguluhan. Paglago, hindi pressure. Paglawak, hindi pagkawala. Hindi ka na sinusubok ng universo, tumutugon na ito sa iyo. Pagtiwalaan mo ang landas na may kapayapaan. Sundan mo ang mga oportunidad na dumarating ng walang pilit. Bitawan mo ang pangangailangang kontrolin ang bawat resulta. Mas sinusuportahan ka kaysa sa inaakala mo. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng sarili mo sa mundo. Ito ay tungkol sa ganap na pagtitiwala sa sarili mo. At habang nagpapatuloy ka, tandaan mo ito. Ang daloy ng kayamanang pinapasok mo ay hindi panandalian. Ito ang simula ng buhay na tunay na tumutugma sa espiritu mo. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, Sagittarius, maglaan ka muna ng sandali upang damhin ito. Hayaan mong lumapat. Hindi lahat ng mensahe ay kailangang madaliin, ang ilan ay nilalayong unawain ng dahan-dahan, tulad ng isang katotohanang matagal mo nang alam pero ngayon mo lang narinig ng malinaw. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino tungkol sa kung ano ang nagbubuka sa buhay mo. Ang mahalaga ay nakikilala mo ito. Kung nakakaramdam ka ng pagkakatugma sa mensaheng ito, marahang angkinin ito sa sarili mong paraan. Kahit simpleng pagkilala lamang ay sapat na. Makapangyarihan ang kamalayan. Kung nais mong manatiling konektado sa mga ganitong mensahe, mga mensaheng nagsasalita tungkol sa tamang oras, layunin, at panloob na linaw, maaari mong suportahan ang channel. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagkakatugma. Kapag ang enerhiya ay dumadaloy sa magkabilang panig, mas lalo itong lumalakas. Ibahagi ang saloobin mo sa comments kung nararamdaman mong gawin yon. Minsan, ang pagsulat ng kahit isang pangungusap ay nakakatulong upang patatagin ang intensyon. At kung may naalala kang taong nasa kahalintulad na landas, hayaan mong makarating din sa kanila ang mensaheng ito. Hindi ito ang wakas ng paglalakbay. Ito ay pagpapatuloy, isang landas na ngayon ay gumagalaw ng may kumpiyansa, linaw at tiwala. Salamat sa pagiging narito. Ang landas sa unahan ay nagbubukas na.